Naku Poco! Meron na namang bago! This is the Poco M6. Eto guys, yung pinakabagong Poco ngayon, kung saan meron din siyang daladalang mga bago. Unang-una na rito, etong phone na to ang pinakaunang meron ng MediaTek Helio G91 Ultra. At medyo nag-comeback na rin sila ng Xiaomi guys, dahil nga eto ay meron ng HyperOS na Android 14. O diba? Uy, nagbabalikan na sila. Ha? Pwede na natin itong tawaging Xiaomi Poco M6. Yeah, boy. Ngayon guys, napaka-excited ko talaga dito dahil nga ito ay napakasulit lang pagdating sa kanyang launch price. 6,199 sa kanyang 6128 and 7,199 naman sa kanyang 256GB. O diba? Ang lupit! Kaya naman, ano nga ba talagang mai-offer ng phone ito? Sulit nga ba talaga to? Or kung worth it nga ba talaga siya para sa inyong mga pera? Well, titingnan natin yan ngayon dahil nga magkaroon tayo ng unboxing and full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I am JP and this is JTN TV. As you can see dito sa kanyang box guys, napaka-simple lang, parang shirt ko. Poco M6 na pangalan, logo, and then sa right side palagi pa rin nilang nire-remind na with your favorite Google apps. Dahil baka merong tao dyan na nagkakalat ng misinformation na wala lang Google yung Poco or Xiaomi. Meron pa rin po, Huawei lang wala. Ngayon, kapag binuksan naman natin to, oh! Ang unang bubungad sa atin dito is yung kanyang mini box. And kapag binuksan natin to, andito na po yung kanyang SIM ejector pin. Ayan. Wala bang welcome to the family dito? Ay, Realme pala yun. Ha? Kasunod naman yan, andito yung kanyang mga paperworks. Ang kapal. Save the trees, Poco. It's big, isn't it? Yes, Peter, it's very big. Wala namang nagbabasa niyan. Pero, eto, importante. Merong jelly case. O, di ba? Ang ganda pa dahil nga ang bago pa niya. Pero katagalan nito guys, habang ginagamit, maninilaw to. So, better buy your case. Now, eto na yung pinaka-importante. The phone itself. Parang taco. O, di ba? Kung makikita nyo naman guys, sheesh! Ang lupit! Pag-uusapan natin yan in a while. Huwag kayong masyadong excited. Sa baba naman, kapag tinanggal natin to, dalawa lang yung nandito. Ito ay yung kanyang Type-C cable and yung kanyang 33 watts of fast charging brick. Ngayon Poco, bakit ganito pa rin yung inyong adapter? Bro, what are you talking about, man? Mas maganda sana yung straight, di ba? Relate ba kayo dyan? Now, after all that, kompleto naman po siya. Wala lang siyang earphones, pero expected naman yon. Kapag maglalagay pa sila ng earphones, guys, naku po, wala na, finish na. Si Duterte, wala na. Finish na. As long as nilalagay pa rin nila yung kanilang mga fast charging adapter, ox na ako. Now, eto na si Poco M6 sa kulay na silver. Wait, tanggalin muna natin to. Sa gabal to eh. Oh, sarap. So here is it guys, kung makikita ninyo, 'di ba? Parang titanium color ng iPhone, which is gustong-gusto ko talaga yung kulay niya guys, legit. Ngayon, kung ayaw niyo naman ng ganito, mayroon pa kayong iba't ibang option. Kung girly ka, merong purple. Kung astig ka naman, meron ding black. O 'di ba? Kumpletong-kumpleto. Kung makikita ninyo dito sa kanya likod, meron tayong 3 circle dito, which is dalawa ang camera, and yung pangatlo naman is yung kanyang flash. Okay na okay ang kanyang flash guys dahil nga as you can see, napakaliwanag. Also, we can see the Poco logo and para sa akin, okay na okay talaga yung pagkakadesign niya. Simple lang, but napaka-premium. Bakit ko nasabing premium? Well, it's because pagdating dito sa kanyang build quality guys, eto ay meron ng glass back, plastic frame, and glass front. That is why kapag hinahawakan nyo talaga siya, masasabi mo talaga na meron kang mamahaling smartphone. Unlike the other phones at this price point, plastic lang sila. So, magaan at hindi talaga siya premium hawakan. But dito guys, para ka nang nakahawak ng isang flagship phone. Dahil nga ganito naman talaga yung feeling ng flagship phone. Glass back, and isa rin sa nagustuhan ko about this phone is that kahit na glass siya, hindi masyadong kita yung mga fingerprints and smudges. Konti lang. Siguro depende na sa kulay guys, pero dito sa silver, hindi talaga siya masyadong kita. So napaka-clean niya talagang tingnan most of the time. Sa buttons and ports naman, sa baba makikita natin yung kanyang microphone. Katabi nito ang kanyang Type-C port at yung kanyang speaker grills. Dito naman sa kanyang right side, andito po yung kanyang volume rockers alongside with its power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side, andito po yung kanyang SIM card tray na naglalaman ng 2 SIM card at isang micro SD card. And dito naman sa top, andito po yung kanyang 3.5mm port and the IR blaster. Yung IR blaster guys is okay na okay talaga, especially kapag gusto mo mag-trip. Like legit, kapag mayroong mga TV, radyo kayong nakikita, pwede nyong kontrolin with this phone. So parang siyang remote guys, but for all. Kapag na-set up nyo siya, pwede nyong patayin yung mga TV ng mga friends nyo, ganon. Yeah, boy. Alakas ko mag-trip, di ba?
okay na okay talaga to guys. Ang downside lang talaga for me dito sa phone na to is that meron lamang po siyang single firing speaker. So wala po siyang dual speaker guys. But when it comes to other features like fingerprint scanner, 3.5mm port, nandito pa rin yan kay Poco M6. Now, let's talk about the display. Kita nyo naman diba? Ang ganda. Ito ay meron ng 6.79 inch. Bakit 79 pa? Hindi na lang 80. Joke lang. Malaki na to guys. 6.79 inch IPS LCD display with 90Hz refresh rate, and sinasabi din nila na wet touch na to. So kapag kayo ay pawisin habang naglalaro o di ka naman nag-scroll, matatouch mo pa rin etong phone na to. So ganun kaganda yung kanyang display. Hindi katulad ng iba na kapag nabasa, kusang nagtatouch na o di ka naman parang crazy na ang inyong mga smartphone, di ba? Eto guys, okay lang. Speaking of scrolling, tinest ko naman to, and as you can see guys, smooth naman siya sa homepage, sa Facebook, and even dito sa TikTok. Dahil ito sa kanyang 90Hz refresh rate, which is enough na para sa akin. But kung ginawa sana nila itong 120Hz, naku po, eto na talaga yung pinaka-best at this price. Poco is known pagdating sa kanilang mga magagandang display. And as you can see, maganda talaga siya. Okay lang na meron pa rin siya mga bezels dito, pero sana pinantay nila. Hindi kasi siya pantay guys. Meron pa rin siyang chin dito, which is mas malaki talaga yung bezel pagdating sa ibaba. Pero so far, so good naman. Napaka-vivid, vibrant, and okay na rin siya, even though IPS LCD lang. But guys, okay pa rin naman to. And dagdag pa natin na lesser lang yung mga nagkakaproblema na IPS LCD display compared sa mga AMOLED display. So, you know, safe na safe ka dito. Also, dagdag na rin natin na meron siyang 1080p Full HD Plus display. Kaya naman, pagdating sa mga videos, movies, okay na po yung resolution na maibibigay nitong Poco M6. Perfect na to for its price. Now, dito naman tayo sa performance. Bakit ko nga ba nasabing nagbabalikan na si Xiaomi and Poco? Well, dati kasi nagsolo na yung Poco. Meron kasi dapat Xiaomi Poco, 'di ba? Dati yung pinakauna nila. But ngayon, Poco na lang. Pero guys, at this very moment, makikita mo dito sa Poco M6 na para siyang Xiaomi. O di ka man yung Redmi. Because, eto ay powered ng Xiaomi HyperOS, which is Android 14. And dahil dito, yung UI ng phone to is parang Redmi na talaga. So, paras lang talaga sila. Pagdating sa kanyang processor, eto ay meron ng MediaTek Helio G91 Ultra, which is para sa akin, akala ko talaga nung una, uy, bago to, pang gaming, di ba? Unang tingin. But, after digging some research and of course, pag-test, nalaman ko rin na hindi siya ganun ka big deal. Bakit? Well guys, ang liit lang ng difference nito compared sa Helio G88, and masyadong mahina rin to compared sa Helio G99. Yes, up to 2 GHz yung kanyang octa-core processor, and so far dito sa aking Antutu benchmark is nakakuha lang siya ng 280,000. O diba? Medyo mababa. Yung Helio G99 kasi is around 450,000. So malayo. And then, yung Helio G88 naman is around 250 to 260,000. O, diba? Malapit lang. So, minor upgrade lang to compared sa Helio G88 na nandun sa Redmi Note 13. So, halos magkaparas lang yung performance na maipapakita nitong phone to compared doon. Kapag kayo ay hindi gamer, okay na to. Browsing sa social media like Facebook, YouTube, and TikTok, smooth na talaga etong phone ito. Mapa-multitasking man, okay na rin siya dahil nga meron na siyang 6GB of RAM or 8GB of RAM. And expandable din po yan. So yung 6GB magiging 12GB, and yung 8GB naman na version is magiging 16GB. So kung multitasking and light task lang naman yung gagawin nyo, wala nang problema to. Dito naman sa Mobile Legends guys, medyo hindi pa talaga siya optimized when it comes to settings. Ito ay meron lamang high graphics with high refresh rate. So medyo mababa talaga siya. But kapag naglaro naman tayo dito, okay naman siya. Especially kapag meron kayong mga malalakas na wifi or signal, makakapaglaro pa rin talaga kayo ng maayos with this phone. Smooth siya and makakapatay ka talaga ng kalaban gamit etong phone ito. Pero guys, hindi po siya pang pro. So if you're planning to go pro, hindi ko mararecommend etong phone ito. Recommended ko lang to para sa mga naglaro na pang palipas oras lang. Hindi talaga yung serious mode. Ngayon, dito naman sa Call of Duty guys, ganun pa rin naman. Smooth pa rin siya even though napakababa lang ng kanyang setting. Medium graphics with high frame rate, okay naman po.
etong si Call of Duty. Boomerang yung kanyang sound even though isa lang siya. Huwag nyo lang talaga tong tatabunan and okay na okay naman yung sounding habang naglaro ng baril-barilan dito sa phone na to. Overall, when it comes to gaming, kapag light gaming lang like yung Mobile Legends and Call of Duty, okay naman na eto si Poco M6. Huwag ka lang maglaro ng mga mas intensive pa pagdating sa graphics and you will be fine with this phone. Ngayon, kapag ibibigay nyo naman to sa inyong mga parents or sa mga bata, I'm pretty sure guys na ma-appreciate na talaga nila to. Now, let's talk about the battery. So, eto guys ay merong kakaiba. This phone has 5,030 mAh battery. Bakit hindi na lang 5,000? You know? Bakit meron pang 30? Para lang siguro masabi nila na mas lamang sila compared sa competition. O, diba? Ang lupit mo, Poco. Sana all. Kapag ginagamit mo to ng light task lang, like yung text, tawag, social media, abot ka talaga ng 2 days with this phone. Walang biro yan. Makuna talaga siya, and matagal talaga siya malubat. Pero kapag heavy user ka, well, definitely 1 day ka lang with this phone. I-charge mo na naman siya sa gabi. Ngayon, speaking of charging naman, eto ay meron ng 33 watts of fast charging, which is okay na yung bilis niya, and meron pa adapter. O, diba? Shout out sa mga nagbebenta ng phone na walang adapter. Mahiya naman kayo dito kay Poco. Hindi masyadong kamahalan, pero kompleto pa rin. Sa charging ko naman dito guys, around 1 hour and 35 minutes from 0 to 100%. Mabilis na yun para sa akin, especially at this price point. And overall, pagdating dito sa kanyang battery and charging, sulit na etong si Poco M6. Now, let's talk about the camera. So eto guys, dito talaga ako na-amaze with the Poco M6. Like, nangangati ako dito sa sobrang excited kong i-share. This Poco M6 has 108MP main camera with 2MP macro. Dito naman sa kanya selfie, meron na tayong 13MP main camera. Now, the star of the show is the main camera, which is, totoo talaga yun. Star of the show. Wow. Big word. As you can see, ang ganda ng kanyang camera result dito guys. Pagdating sa kanyang mga photos, naku po, sobrang sharp, sobrang ganda, and sobrang natural. Parang masasabi ko na talaga na perfect to. And for its price, I would say na yung kanyang back camera is really impressive. Like legit. As you can see, yung aking mga photos dito guys, kuha talaga yung tamang kulay. Maganda yung pagkaka-blur. Kapag portrait mode yung ginamit nyo dito sa kanyang back camera, naku po, para ka ng kinunan ng isang DSLR camera. Ganon kaganda yung photo quality netong phone na to. Tamang-tama rin yung kulay ko dito. Hindi maputi, hindi maitim. Saktong-sakto lang yung kanyang color production. Kailangan mo talagang iset ng maayos yung inyong pag-angle and yung lighting, and you will have an amazing photo with the Poco M6. Meron din siyang 3 times lossless focus, which is hindi naman ganon ka-lossless. Meron pa rin loss konti. But overall, kapag mahilig kayo mag-picture-picture ng tao, perfect na perfect to. Ngayon naman sa mga objects, sceneries, okay na okay pa rin etong si Poco M6. Now, hindi ko talaga in-expect to dahil nga sa kanyang presyo. Hindi naman siya ganun kamahal. Pero yung kanyang photo quality sa kanyang back camera guys is okay na okay na. Ngayon, sa kanyang selfie naman, medyo nag-downgrade. Syempre, 8MP lang, and makikita mo talaga hindi siya masyadong high quality, and hindi rin masyadong okay yung kanyang color production. Medyo pumuputi ako dito ng konti, even though naka-off na yung mga filters. And para sa akin guys, when it comes to selfie camera, I think na mas gugustuhin nyong gamitin yung kanyang back para mag-selfie. Like yung pagganon. Para high quality, at the same time, parang kuha ng isang mamahaling smartphone. So, sa mga nagbabalak bumili dyan, back camera lang guys. Okay na to. Now, let's talk about the video. Hindi lang naman tayo puro pictures, diba? This phone can get up to 1080p at 30fps na video, and as you can see, okay na okay naman po yung result ng kanyang back camera. Yes, paborito ko talaga tong kanyang back camera. Syempre, merong mga, you know, moments na medyo saturated talaga siya. Pero kapag clinic mo naman yung video, okay naman pala. Because of the post-processing na nagaganap dito, hindi siya masyadong okay when it comes to video quality. Yun lang. Wala rin siyang OIS, so medyo maalog yung inyong video dito. And wala rin atang EIS, kung saan wala rin siyang option na maging ultra stable. So when it comes to the quality and saturation, okay naman po siya. Sa kanyang selfie video naman, ganun pa rin, 1080p at 30fps. And para malaman nyo, try natin. So eto naman guys, yung selfie video camera ng Poco M6. And parang meron siyang effect. Di ba? Whoops. Turn off. Napansin ko agad dito sa selfie video camera ng Poco M6 na parang siyang merong effect na nagaganap dito, which is hindi ko gusto. Yung parang nag-extend yung muka. O di ka naman para siyang anong tawag dun? Nakalimutan ko yung term guys.
Pero, you know, you get the point. Nakikita nyo naman yung video. Overall, yung back camera talaga is 10 out of 10. Legit. Back camera lang, guys. The selfie camera is i-grade ko siguro ng around 7 or 6 out of 10. Hindi siya perfect, and for its price, expected naman yun. Sa akin lang is that merong mas better dito when it comes to selfie camera. Meron pa siyang macro na option. So kapag kayo ay mahiling mag-picture ng maliliit na bagay, pwede yan. Syempre, meron din tayong night mode, portrait mode, time-lapse, and 108MP mode. Which is kapag ginamit nyo to, guys, kahit i-crop nyo pa yung photo niya ng up to 3 times, ay hindi pa rin papangit yung kanyang quality. So ganun po yung function ng 108MP mode. Now, overall, i-recommend ko ba etong si Poco M6 na parang Xiaomi na? Well, yes na yes. Especially kapag nakuha nyo siya sa kanyang launch price or first sale na 6,199 sa kanyang 6128 and 7,199 naman sa kanyang 8256. Napakasulit na nito, guys. Ang ganda ng kanyang camera, okay yung kanyang display, solid yung kanyang build quality, and decent na rin. Pero sa kanyang SRP, which is around 7.5 at saka 8.5, well, medyo tagilid na tayo doon. Meron pong i-review actually ng mga sulit at this price point. Kaya naman, para makita nyo yun, well, definitely make sure to subscribe. Hit the notification bell. And I think that's pretty much it for this video. I am JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!